gaya nga ng sinabi ko, eto, first time ko na naging isa sa lead dito. So, nagtutulungan po, lalo na si Christian, si Miss Iya, si TJ. Yung kasi gaya ko, may diferensya po ako sa mata. So, ang hirap ko magbasa ng script. So, sila po, binabasa nila sa akin, tapos pinapaintindi kung ganito, so, tulungan po talaga dito, walang sapawan. Tsaka every time na mag-shoot po kami, excited po kami lahat, masaya kami, nagdadala kami ng mga pagkain, pamilya kami dito, so walang sapaw. Pero may mga, sa amin ni Ian, pero sa mga lalaki, may mga iba din ang nararamdaman. May mga mali siya. Charot, wala, yun lang po. Thank you po, Naibitin. Mamo, ikaw may gusto ka pong i-add? Wala ka? Ito. Dahil si nanay ko yan si Naipikit eh. Kasi senior ko siya sa comedy bars. So, pangalawang movie na namin to. Yes. Yung first movie, best friend ko naman siya sa, kung naalala niyo pa yung Mamo and a Mother 2. Ayan. Pero actually, yung ginawa mo yun, sabi ko sa kanya, magbe-best actress ka dito. Sinabihan ko siya sa loob ng booth. True enough. Thank you, Nay. Wala mo sa pawat. Sobrang professional lahat ng mga kasama. Yan. Si Jay, yan. At tagal ko na kilala yan. Si Jay, si TJ, si Mark, si Christian. Then number one, napaka-generous ng lahat. At hindi lang husay, kundi yung ugali nakikita sa loob talaga. Kaya, thankful ako sa project na ito. Pakilala ko sila ng mas malalim pa sa Pilipinas. Thank you. Thank you po. Mami, gusto po kong i-add? Siguro, again, a question na lang kay Ma'am and Mike. How does it feel na nasa film festival kayo na ang mga artista sa ibang pelikula ay ang Star for All Seasons, ang Megastar, nandiyan si Marian Rivera, the Primetime King, tapos kayo dito sa Broken Heart Street? Okay lang po, nandito naman po si Megatron. Optimus. Ano masasabi mo na yun? Sobrang masaya kasi diba, parang makakasabayan mo sila. Pero ganun pa rin, idolo pa rin ang tingin namin sa kanila. Idol pa rin namin sila. Tsaka ginagalingan namin kasi baka may mapansin silang mali sa ginawa namin. Yes, kasi sabi ko sa iyo na, di ba, nung nagsusot tayo, hindi ko ba nag-iisip yung kakatuwa mo, nangyayari na sa atin to. Dati, pinapanood lang natin, kasama na tayo. So yun yung, nakahilera tayo yung movie natin sa kanila. Yung ang saya-saya pala sa pakiramdam. Sobrang nakaka-proud sa sarili, tsaka sa mga taong mahal ka. Yung i-text kanila, yung gano'n. Ang sarap-sarap. Pero talagang, yun pa man, idol pa rin namin sila. Tinitingalan namin sila. Thank you so much. Thank you. Next, eto na susunod na magtatanong from Chicanes. Nakasalukuyang may ginagawa sa kanyang bag. Okay. Merry Christmas, Mars! Christmas, Buknoy. Kala ko mag-review ka today. Hindi lang lapit lang. Mabuhay, congratulations. Ano lang, for TJ and Jay, and kanino kayo naka-pair here in the film? Ito kay director. Ako kay ang love team. Si Ron yata yan. Ang ka-pair ko dito si Ron Angeles. So nakasama ko rin siya dito sa Ben and Jim na ginawa ko before. So si Ron Angeles pa rin dito. Ako po, nakasama ko dito, syempre si Ron Angeles po. Partner ko dito sa Broken Heart Street. Okay. So yung follow-up question ko is, like, how was it for you both dealing with this kind of material, and then anong klaseng relationship ng LGBTQ yung mawi-witness namin with your respective partners? Feeling ko sa relationship namin with Direk Andoy dito sa Broken Heart Strip, para kami yung parang corporate side of the LGBTQA+. And ako yung mahal niya dito, so makikita po nila kung
paano namin pinagbunga yung pagmamahala namin. At syempre po, thankful din ako na naka-work ko din si Kuya Andoy dito sa Broken Hearts Trip dahil aside from naging kaibigan ko siya outside sa theater, so it's our first time also makatrabaho si Direk Andoy as an actor po. And excited din po ako na mapanood ninyo kung paano yung ginawa namin ni Direk Andoy sa mga eksena po namin. Yung sa amin naman dito ni Ron Angeles, kasi medyo nasa celebrity side. Kasi ang role ko dito is isang celebrity, so ang hirap ng pag-a-adjust ko dito. So medyo yung buhay showbiz about relationship sa ganitong bagay. And yung experience ko naman na having a partner na lalaki sa isang eksena, kasi nakatrabaho ko na rin naman si Ron sa previous project ko. So medyo mas komportable na kami, tsaka madaling-madali na sa amin yung eksena, kaya actually, masaya naman, masaya. Lalo yung kaibigan mo yung mga katrabaho mo. And last na lang, may na-broken heart na ba kayo from the community na nasa showbiz? Yung totoo. Baka. Baka. Bakit baka? Hindi, siguro. Ano ba? Like LGBTQ? Taga-showbiz. Taga-showbiz. Regardless if it's a celebrity siguro mga fans, Kasi hindi namin mga supporters. Siguro pag hindi ka nakikita minsan, pag gusto ka nilang makita, hindi ka nakakalabas, hindi mo sila nababate. Nalulungkot sila, pero hindi, yung jowa level. Wala pa. Sure. Imamanifest mo ba? Ayaw mo ba maniwala? Hindi. Baka lang naman. Wala pa naman. Sige, okay. Baka may gusto mag-apply. Ikaw, Jay, meron na ba na broken heart sa'yo? Wala. Na-broken heart ako. Broken heart mo? Ako po yung ng taga-showbiz. Pero hindi ko na po pinalaki kasi nga ayoko rin naman pumabot sa point na magugulo yung buhay. Alam mo, ako na lang po nagparaya. So, gano'n. Okay, thank you. And ano na lang kay Jay, Ia, and Pipi? Kay Jay? Marvin, sorry. Sorry Marvin parang iisahin ko na yung tanong sa kay Ia tsaka kay Pipi. Do you think Pasensya po at ako yung in-interview sa baba. Okay. Sige. Yung question ko is, kasi like, having a love life in showbiz is really different versus if you're just an ordinary person, diba? Like, from your end ba, may effort ba na somehow magkaroon ng, or to create a love life outside of show business? Nagtuturuan sila. Ako, sino tinatanong? Yeah, go Christian. Bukan mo to. Nag-Bisaya ko tuloy, sorry. Laging outside showbiz, mahirap kapag inside. Ang daming matang nakatingin. Hindi nyo may enjoy yung love dun sa relationship. That's just for me. Yun. Well, sa akin, pareho lang eh. Kahit sa showbiz, taga-showbiz na katulad ko, at kahit outside, ando pa rin naman yung mata ng mga tao. So, ikaw na lang, nasa iyo na lang kung paano talaga i-handle yung relationship na meron ka. So, yun. Tapos, tsaka ikipag-usap sa partner mo kung paano magiging sitwasyon. Pangunahan mo na kagad na ito yung nandito ka sa mundong ganito, pareho tayo na sa mundong ganito. So, ganito yung magiging sitwasyon natin. So, yun lang. Nasa pag-uusap, pagsasama nyo ng karelasyon. Tama po yun. Puro 1 minute lang naman. Ay, totoo naman. Actually, ako din gusto ko, hindi siya non-showbiz, ako non-showbiz. Para mas totoong-totoo, mas kilalanin ako hindi yung bilang nasa showbiz, kundi kung sino ako wala sa camera. Ako meron na showbiz and showbiz.
Yung non-showbiz ko, okay lang naman, straight guy. Yung sa showbiz, parehas kami, Becky. Kaya nga lang sinabi mo, talaga mahirap talaga magmahal kasi ang dami nag-judge, ang dami entitled, kaya po kami nagkawalaan ni Nelly. Ay, sorry, follow, I love you, Belen. follow up na lang. Kasi like sabi nila that this 2024 has been the year of breakups, especially in showbiz, prominent love teams, etc. And then, what's your take? Parang is it something parang eye-opener ba na sana na hindi kasi dapat taga-showbiz yung jowa o parang ang dami ng relationships na matatagal yet it ended up unfortunately hindi maganda. Anong natutunan nyo or realizations out of all these breakups in showbiz in 2020? Gary, kayo muna. Alam mo, timely and relevant kong movie kasi Broken Hearts 3. So, sa mga sasabi lang namin realizations ko sa mga nangyari, ganun talaga siguro ang buhay. Mayroong pagsubok na dumadaan. At kung ano man yun, respetuhin na lang natin. At lahat naman tayo nalungkot, syempre, dahil iniidolo natin yung iba. Kaya, yun, basta kayo, sorry. Wala nang gusto mo sabihin, kumaarte. Ikaw, Piti. Ano na yung tanong? Ano yung mga parang na-realize mo with what's happening in show business in terms of the breakups, especially with long-term relationships among them? Gaya ng sinabi ko seryoso ako dito. Gaya ng sinabi ko sa interview sa akin. Nung tumawag to sa akin, after my birthday, May 27. At nung durog na durog ako nun, kasi February nagkawalaan kami ng umiyo. Tsaka mamatay lang ng tatay ko. So parang kinombo ako. Pero kasi, dapat pala talaga sa pag-move on, may realization, tsaka may proseso. Hindi mo sasabihin na ganda naka-move on ako. Hindi. May proseso pala yun. Hanggang sa totally na maramdaman mo na I'm okay now. So gradual po pala yun. So parang parang na-hospital ka, gaya ng sinabi ni Vice. Na-hospital ka, tapos yung feeling okay ka na sa loob ng hospital, sasabihin mo sa doktor, Dok, lalabas na ako, okay na ako. Hindi ka pa lalabas, hindi ka okay. So ganun pala dapat. So, do you understand, children? Okay, perfect. Ikaw, TJ, kasi you had love teams also before. Yung siguro natutunan ko sa mga nangyayari ng breakups, tao din sila. Hindi mo wala makikita na talagang totoong tao sila. Hindi perfecto na iniidolo natin. Pero nasaktan din sila yung mga pinagdadaanan din. But it's life. So, siguro yung respeto natin kung ano nangyayari sa kanila. In the end, natuwa naman tayo sa pagsasama nila. Binigay nila yung best nila para magsama and para magmahalan. And kung natapos man yun, siguro abangan na lang natin yung mga sisimulan nilang bago. Para lahat tayo masaya. And lastly, Christian, any thoughts? Dahil ikaw din naman maraming na-link sa'yo. Pero may nagkatotoo ba sa mga na-link sa'yo? Wala naman. Tawag dito, tama yung sinabi ni TJ, mga tao din nakakaramdam ng pagbabago, nakakaramdam ng pain. Ibigay natin sa kanila yun. Ang mahalaga, I guess, is not just for the couple, but for the people around them. Ang mahalaga for me ay yung harapin nila yung pain. Well, pain is meant to be felt. That's the only way para makamove on ang lahat. Tanggapin ang nangyari. Yeah. Thank you. Advance congratulations. Thank you, girl. Thank you, Mars. Next, from Kumakaw. Hi, good evening. Really great lineup of actors. I'd like to address my question to Ms. Iya and Christian.
since you two have, of course, been recognized as, some of the great actors in this country, Best Actress for you, Best Actor for Christian. What does that mean to you that you're going to be pitted with, really established actors as well? The megastar, the star for all seasons, and of course, their leading men as also. Does it matter to you to be nominated and then win eventually in MMF 2023? Thank you for that wonderful question. It's, you know what? Wow! English kasi. Alam mo, kahit hindi, okay lang. Kasi, ang importante, yung istorya namin, maging eye-opener sa lahat. Lalo din sa community. Para sa lahat natin, sa mga latang nagmamahal at nasasaktan. Pero thankful na ako na nakahanay kami sa pelikulang ito at nandoon sila yung mga tinitingala namin, mga aktor at actress. Kaya, okay na yon, malaking karangalan na yun sa akin. That's it. Kung may nomination man talaga, it's okay. Salamat. Bonus na kung mananalo pa. Pero, okay na to. Yung mapansin yung pelikula namin, yun ang importante. Would you rather win the Best Actress Award or the Best Ensemble? Ensemble. Yes. Kasi lahat kami pinaghirapan namin ito. How about you, Christian? Kagaya po nung naging tanong sa akin kanina. Okay. Ako po kasi aware ako sa mga proyektong ginagawa ko. Alam ko kapag ang proyektong tinanggap ko ay, okay, panglaban to. Pang best actor, mga ganun po. Meron akong tinatanggap na pelikula na maganda ang storya, maganda ang script, maganda ang pagkakagawa, pero alam kong hindi siya kagaya ng mga past films na nagawa ko kung saan po ako ay awa ni God na bigyan ng Best Actor Award. For this movie, Broken Hearts Trip, alam kong maganda po pelikulang nagawa namin. Dapat siyang mapanood ng mga tao. Pero kung tatanungin niyo po ako, as Best Actor for this year, I think merong ibang pelikula ang may deserve manalo nung ganong category. Yeah. Oh my. Ako po yung celeb. To answer the question kung anong since kung aasa silang manalo, manominate ka nun. Ako yung kakasaksi mula sa personal, sa pag-shooting, sa monitor. Kung some awards, sabi, tanong, diba? I think they all deserve it. Kasi iba-iba ang, may pelikula ko nung dati, 2016, Ned's Project. Si Tita Lumi Manansala was nominated for Best Supporting Actress and she was only in the movie for 2 minutes or less. So, sa Gabon Noriel siya na-nominate. So, I don't think it doesn't matter kung gaano kalaki yung role na ginawa ko sa pelikula, but kung markado ba yung ginawa nila, yung ibinigay nila. And I believe, sa nasaksihan ko, kasi ako rin ang nag-edit po ng pelikula. Walang araw na hindi ako nag-detect sa kanila how great they are sa pelikula. Walang araw na sobrang hirap mag-edit na ang daming karakter. So, ang sarap nilang panoodin. Dalang-dala nila ako. Alam ko na yung kwento like it's the back of my hand. Pero habang pinapanood ko pa rin sa pag-edit, panonood ng first cut, second cut, third cut, I'm still in awe sa performances nilang lahat. So, kung ma-recognize sila, mas maganda. And some, sana po, Lord, bigay niyo sa kanila.
Pero I think they deserve it. And I think doon sa binigay nila sa pelikulang ito, pawis, dugo, ako nahulog ako sa talon sa Kawasan Falls. And then si Miss Petit, dugo, umakyat yan ng 3 layer sa Kawasan Falls kung nakapunta na po tayo sa Kawasan. Pilay na siya, umaakit pa rin siya. So, hindi naman yun ang bibigyan ng award kung nahirapan. Lahat naman ng entry, I'm sure, nahirapan din sila sa pag-shoot. Lahat special ang mga pinagagawa namin. But I think from what I saw sa cutting room, I am more than impressed. And I am so touched sa kanilang lahat for giving the same amount of love, the same amount of effort. Kasi sa amin, ang laking regalo nun na mahal din ng artista yung mahal ko na proyekto. So, kapag nandun sila sa punto, sa state of mind na gano'n, na binibigyan nila importansya, nilirespeto nila, minamahal nila yung proyekto just like I do, napaka-espesyal. Kaya, yun ang masasabi ko. And they did awesome. Okay, thank you so much. My next question is for perhaps TJ and the rest of the guys on your left. Can you tell us your characters, like in a short version of it? My character is Jason James, isang